Bubong na huminga? What? Alam nyo ba mga tol, na ang bubong nyo ay pwedeng gumalaw? Kahit walang lindol? Oh, tara na mga tol at i-check natin ang update dito sa Colinas Verdes at ituturo ko sa inyo kung bakit humihinga ang mga materyales na ginamit namin dito. Bakit nga ba kailangan pa nating sukatin ulit kahit tapos na ang pundasyon? Mahirap na kasi yung pwede na yan mentality. Pwede na yan. Nasa 30% to 40% na tayo mga tol. Ibig sabihin, tapos na ang dirty work sa ilalim at unti-unti nang nagkakaporma ang dream house na ito. Pero bago ang lahat, may mga engineering secrets akong ituturo sa inyo habang nililibot natin ang site. So ano nga ba ang iniintay pa natin? Let's go! First task for today, rechecking the measurement. Engineer, bakit nga ba kailangan pa nating sukatin ulit kahit tapos na ang pundasyon? Ganito kasi yan mga tol. Kasi sa construction, inches matter. Isang maling sukat lang sa layout, pwedeng mag-domino effect yan hanggang sa finishing. Checking the site condition is also crucial dito sa San Jose del Monte. Medyo rolling ang terrain, kumbaga taas-baba ang lupa o kalsada, kaya kailangan sigurado tayo na maayos ang drainage at elevation ng bahay para iwas baha at iwas crack sa future. So yun nga mga tol, hindi kami basta-basta nagbubuhos hanggat hindi double check ang layout. Mahirap na kasi yung pwede na yan mentality. Pwede na yan. So mga tol, naniniwala kami na ang matibay na bahay nagsisimula sa tamang sukat, hindi tsamba. Iyan ang standard na laging dala namin sa bawat project site. Karado bro. Yan. Isang batak lang yan. Speaking of cracks mga tol, alam nyo ba ang unang construction pack natin for today? Marami nag-aakala na ang semento ay natutuyo lang, pero ang totoo, ang tawag doon ay curing. Ang concrete ay hindi natutuyo sa hangin. Nagkakaroon ito ng chemical reaction called hydration. It takes 28 days para makuha ng semento ang full strength nito at ang tawag dito ay curing. Kaya kung nakikita nyo na kaming nagdidilig ng concrete, hindi namin yan pinapaliguan. Pinapatibay namin yan. At ito na nga ang good news natin mga tol. Nakabit na ang roofing natin, pero bakit ito big deal? Sa 30 to 40% mark. Kasi kapag may bubong na, protektado na ang loob ng bahay. Pwede na tayo makapag-start sa electrical wiring, interior masonry, na hindi inaalala ang ulan. Dahil dito sa project na ito, sinisiguro nating tama ang pitch o slope ng bubong. Minsan kasi kahit mahal ang materialis mo, kung mali ang slope, backflow, tulo ang aabutin mo. Madalas kasing nakakalimutan ang insulation sa budget. Pero tayo, laging part ng recommendation natin yan. Kasama na yan. Kasi ayaw naman namin na pag-turnover ng susi sa client, parang oven sa loob ng bahay. Gusto natin yung sulit ang investment nyo, malamig sa loob, tipid pa tayo sa kuryente. At dahil dyan, ito ang construction fact na konektado sa bubong natin. Thermal expansion. Ang mga bakal at roofing sheets ay umahaba at umiikli. Depende sa init ng araw. Kaya kung nakakarinig kayo ng tik-tik-tik na tunog sa kisame nyo tuwing tanghali, hindi yan masamang elemento mga tol. Yan ay materyales na nag-expand dahil sa init ng panahon. Saan nga ba napunta ang 40%? Tapos na excavation, footing, columns at ngayon, tapos na rin ang major masonry walls. Malayo-layo pa tayo mga tol, pero malayo na rin ang natapos natin. Marami pang kailangan tapusin kagaya ng plastering, tiling, ceiling, at ang pinaka-paborito nating lahat, ang finishing touches. Pero ang mahalaga sa stage na to, solid ang skeleton o pundasyon ng bahay. So sa stage na to, 40% na tayo.
At ang importante sa atin ay updated ang client sa bawat galaw. Hindi yung biglang tapos na, tapos may backtrace ka. Transparency is the key mga tol. Kaya kahit nasa office tayo or nasa ibang site, monitored ang bawat kanto rito sa Colinas Verdes. Sana ay may natutunan kayo sa mabilis na site update natin dito sa Colinas Verdes. Always remember, construction is a marathon. Hindi sprint. Kailangan ng pasensya at tamang sistema. Kung kayo ay nagpaplano rin magpatayo dito sa San Jose del Monte o kahit saang lugar pa yan mga tol at gusto nyo ng ganitong klaseng tutok at detalyadong construction, feel free to reach out the House of Construction. Pero for now, enjoy muna tayo sa journey ng project na to mga tol. At kung nagustuhan nyo naman ang update na to, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe ka na rin sa The House of Construction. At kung kayo ang papipiliin, anong part ng bahay ang uunahin nyo? Ang magandang kitchen o relax na master's bedroom? Comment nyo naman sa ibaba. Maraming salamat nga po pala sa manonood at maraming salamat sa oras. I hope nag-enjoy kayo sa video na to at kung nagustuhan mo naman, baka po pwede makahingi na isang like. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin ha. Ingat!